So magpa-quotation kami ng motor, yung sa sira sa motor ni Madam Leng, para pagkita nila sa next month meron na siyang estimated na gasto sa kanyang motor. Hindi man pwede ako kasi hindi man ako mekaniko dito. Ano mag-translate ng knock, ito yan. Ito nga yung advice sa mga nagko-comment kay Madam Leng sa Facebook na magpa-quotation daw. Para pagdating ng meeting nila after 1 month, ay meron na siya ipakita doon sa police station at para magkaroon na sila ng settlement. 这个是要我没有办法用。Okay lang. Naintindihan mo? Oo, kasi yung mga ibang parts daw na nakalagay dito, hindi sasali. Naintindihan mo talaga? Galing mo naman. Konti lang. Grabe ba? Galing-galing mo talaga. Ay. Ang ganda ng mga tools nila, guys. Putik na yan, eh. Ganda ng toolbox. Ganda ng mga toolbox. Grabe, organize yung mga gamit. Ganito yung gusto kong shop. Tapos may napantanggal ng gulong. May punctures ng battery, oh, total. So, ito yung mga motor na binibenta nila. Ang cute-cute, oh. Lo, cute ng green. E-bike siguro yan. Ay, hindi e-bike. Ano to na motor? Ano to na motor? E-bike? Kimco. Cute! Ang mata niya. Cute. Mga Kimco lahat. Kimco. Ito, JSX. Ganito pala yung gagawin dito sa Taiwan, guys. Pag na-disgrasya ka, hindi kasi sila nag-i-impound ng mga motor. Pero lang kung cancel plate yun, dadalhin talaga nila yun, di ba, no? Ay, bus over pala to. Bakit ako nagtanong sa katabi ko? Kasi after 1 month, magkikita kayo ng nakadisgrasya sa'yo. Tapos magkakaroon ata ng settlement. Tapos pag hindi kayo na-settle, doon kayo magkasuhan dalawa. Kung sinong dihado, yun yung mag-demand. Pag hindi magkasundo, yun kasuhan. Kaya okay talaga tong ginawa ni Madam Leng na magpa-quotation muna para may estimated na siya na price. Mukhang mababago yung motor mo. Yun lang ano niya. Original lahat daw ng Yung dito. sinabi ko. Sinabi mo na? Labas, guys, kasi hindi natin maintindihan yung mga sinusulat nila. Ang ganda ng shop nila talaga. Kimco. Baliktad nyo na. Kimco. Ganda. Mercedes. Wala, uy. Ngayon, oh. Siya, Mercedes. Nagragabrag. Ganda ng shop. Kimco. Ano yun? Nagbigay ng contact number yung may-ari ng shop. Kasi doon na lang isi-send yung mga presyo kasi nililista lang pala niya kung ano yung dapat palitan sa motor ngayon. Okay din to kasi baka magduda sila na quotation lang ni Madam Leng. Pwede nilang tawagan tong may-ari na siya para ma-confirm. Thank you. Tawagan lang daw siya, no? Isisend daw niya sa line yung mga price. Isi-send sa line. Okay na. Tapos na. Tapos Okay na. At kinuha ko na nga tong motor. Ako pala ngayon yung driver ni Madam Leng kasi masakit man yung kanyang balikat. Hindi man siya makagalaw ng maayos. Tingnan nyo, guys, so kung gaano ako kalit. Hirap na hirap akong itulak-tulak tong motor. Pero kaya ko tanggalin makina nito. Ang babait talaga ng mga staff dito, guys. O, tinulungan nila akong mag-atras-atras itong motor. Ganyan yan dito. Sa mga Taiwanese na shop, mga gentlemen man sila. Mababait din sila kausap. Pero nga lang, may standard talaga yan sila na singil. So, sa lahat ng shop, iyan. So, yun lang, guys, no? Salamat sa pagsuporta nyo sa aking mga vlog dito. At sana sa mga ganito na sitwasyon na disgrasya dito ay itong video na to ay nakatulong. So mag-a-update na lang kami soon kung ano yung magiging kahinatnan sa kaso na ito. Thank you, guys, for watching.